sabi nito Tito Mark Osting, ano, Tito, if ang nangyari last cycle is nagkaroon ng RS flip, resistance po yan turned into support, wherein ang naging ATL or all-time low is 15K sa BTC, and ang opinion ng iba is pwedeng mag 2 times ang ETA na 69K. The question is, ano sa tingin nyo ang magiging narrative or mover to make that happen sa BTC, dahil ang predicted next ATH ko is 100K, sabi ni Tito Mark Osting. Narrative, interest rate cut. Isa po yun. Interest rate cut. You have to understand, ha? Ano narrative last cycle? Bakit lumipad po yung crypto? Oh, tamo, wala makasagot. Last cycle, the cycle prior to that, kung nandito na po kayo, ano po yung narrative? Bakit nag-parabolic din yung nung nag-20K si Bitcoin na top? Okay, play to earn, gaming, tingin nyo dahil sa play to earn, bumulak, nag-parabolic, NFT, si Tito Pog, sabi niya, Tita Vanity, NFT game, Axie, pandemic. Yes, okay. Tama po yan, ano? Yan pong mga yan, contributory doon sa pagbomba ni Bitcoin into parabolic phase. Pero, ang tamang sagot, money printing, quantitative easing. Yan po ang dahilan kung bakit bumomba si Bitcoin. Because since 2008, meron na tayong quantitative easing sa US. Tinigil po natin yan nung tumaas ang inflation, tinaasa nila yung interest rate, hindi makapag-print ngayon ng pera. So, most likely, this cycle, isa na naman po yan, okay? Tama po yun, ha? Isa po yun sa pwedeng magtulak, yung pag-decrease ng interest rate, kasi pagka nagbawas ka ng interest rate, ibig sabihin, wala nang incentive yung mga investors na magbangko. Pero, ang tingin ko, ako personally, it's the institutions. Adoption ng mga institutions, yung mga ETFs na yan, magdadrive po yan ng pera. Nakita naman na natin di ba? Ilang bilyon, ilang buwan pa lang, ilang bilyon na yung nilagay nilang pera dito. Follow for more. Dito Moves.